Looking at the picture of Jesus Christ can inspire feelings of love, reverence, and a desire to follow Him. I am Brother Jack. I hold the Melchizedek priesthood in the office of High Priest and a returned full-time missionary for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Baguio and Lawag Mission from 2003 to 2005. Hello once again, brothers and sisters. Here am I, Brother Jack. Si Sister Mary Grace, she's a member of the church, and she has a concern. Ito po, at basahin po natin. Hello po, brother. Baka po mabigyan nyo ng explanation. Bakit daw gumagamit ng larawan gaya ng Katoliko like Jesus Christ at Angel Moroni? So, thank you so much, Sister Mary Grace. Dito po nag-uugat sa Ten Commandments kung bakit nakapagtanong sa atin na bakit meron tayong pictures at meron tayong mga statues or images ni Jesus Christ and ni Moroni. Hindi lang ni Moroni, meron pa yung si Joseph Smith, meron pa mga ibang prophets na nagawa ng sculptures. May mga pictures po tayo kasi meron po tayong primary organization. So, may mga classes po sila na ginagamitan ng visual aids. So, ano po yung pinag-ugatan ng tanong na ito na parehas daw tayo ng ibang paniniwala na naakusahan tayo na tayo ay sumasamba sa mga imahe at saka mga statwa. Marami po tayo niyan. Actually, meron tayo sa simbahan yan, sa mga visitor centers. Meron tayong sculpture ni Jesus Christ, yung Christus, napakalaki nun sa may visitor center sa Amerika. Meron din tayong statue ni Moroni na may hawak na trompeta. So sinasabi to ng mga tao na we are worshiping those images and sculptures. Yun po yung ating bibigyan ng linaw ngayon. At dito po, tama po yung sinasabi nila na wag nating sasambahin ang mga imahe. Dahil po biblical po yan. Dito po yan mahahanap sa Exodus chapter 20, verse 4, Thou shalt not make unto thee any graven image. Sa Tagalog, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit, o sa lupa, o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin, dahil ako ang Panginoon ng inyong Diyos, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Totoo po ito. Kailangan po nating sundin ito at hindi po tayo pwedeng sumamba sa kahit anumang Diyos-Diyosan. So ano po itong sinasabi sa atin dito sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na tayo ay inaakusahan na tayo ay nagsasamba sa Diyos-Diyosan tulad ng mga imahe na meron tayo, yung mga eskultura o yung mga statwa na meron po tayo sa simbahan. Ako po ay naggawa ng mga research para mas maintindihan po natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. Ito pong mga imahe na ito, mga litrato at mga skulptura, ito po ay visual representation. Mas magandang napapaliwanag sa atin ang mga bagay-bagay kapag meron po tayong napipicture sa ating isipan. Ganon din po sa mga pintor na nagpinta nito. Hindi naman po nila nakita si Jesucristo. Hindi naman nila nakita yung totoong imahe ni Moroni. O ano pa man na picture na meron tayo sa simbahan. Kahit sa Biblia, si Moises wala naman nakita sa kanya. Wala naman nakapag-picture dahil wala namang camera noon. Ito po ang purpose ng visual representation. So I made some research, brothers and sisters, regarding this concern. This is what I have collected from personal and church materials. This is how we explain, and this is our perspective bilang members ng the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. First, focus on remembrance. Images can help focus our minds on Jesus Christ and the prophets. In a world full of distractions, they provide a visual reminder of their teachings, example, and sacrifices they made. Looking at the picture of Jesus Christ can inspire feelings of love, reverence, and a desire to follow Him. Mas mahirap makaalala ng isang bagay po, wala kang palatandaan eh. So, pag nakakita ka ng litrato ni Jesus Christ, hindi man talaga yun ang itsura niya kasi iba-ibang pagkakadrawing. Pero kapag meron ka nakita na nagre-represent kay Jesus Christ, mas madaling makafocus, mas madaling maalala kung ano yung ipinagagawa niyang mga kautusan para sa atin. So, isa yon sa mga representation, visual, and remembrance. Teaching and learning. Visual aids are powerful tools for teaching the gospel, especially to children. Sa mga bata, yan ang challenge natin. Paano mapipicture ng bata yung isang bagay kung wala naman siya nakikita? Imagination kasi ng mga bata yung ating tinututukan kapag nagtuturo tayo. Yung ma-visualize nila. Yung paano mo ma-explain yung elepante pag hindi niya na alam kung anong itsura ng elepante? Unless dali mo siya sa zoo, doon niya makikita na, oh, elepante pala yan. Isip niya yung lizard mo ang elepante. So, mahirap i-visualize eh. So, it's very advantageous, brothers and sisters, to have visual aids when teaching. So, inspiration and motivation. Seeing images of Christ and other prophets can inspire us to live better lives.
They serve as a constant reminder of the ideals we strive for and the potential we have to become more like them. They can also give us hope and courage during difficult times. The best example is our Lord Jesus Christ. Despite of what He experienced during His mission here on earth, marami siyang persecution, maraming hindi tumanggap sa Kanya. Our Lord Savior Jesus Christ did not sin. Seeing Him in images and sculptures and statues can give us a reminder how Jesus Christ lived His life. Yun yung mga bagay na nakakatulong sa atin kapag nakakakita tayo ng mga imahe. Symbolic representation. Images often serve as symbols of important gospel principles. So here's an example. The Angel Moroni statue atop the temples is a symbol of the restoration of the gospel. So kasama sa concern ni Sister Mary Grace kanina, si Moroni, bakit daw meron daw tayo noon? Kasi kitang-kita yan sa temple yung may trumpet. This is a representation of the restoration of the gospel. So if you will understand that there was an apostasy, there was a great apostasy, Moroni, siya po yung naging daan para ma-unearth ulit yung Book of Mormon dahil siya po ang nagturo kay Joseph Smith kung nasa nakabaon yung Book of Mormon. The mere fact na kapag pumupunta ka ng temple at nakikita mo si Moroni, you can realize and you can remember the sacrifices he made. During the Battle of the Hill Cumorah, na siya na lang titira sa mga Nephites, kung paano niya dinipensa ng Book of Mormon para hindi makuha ng mga Lamanites. The Lamanites was pursuing him. That represents courage, bravery, buo ang loob na maglingkod sa Diyos kahit na ibuwis ang buhay. Pag tinuturuan kami sa primary, that's how I picture things. Hindi naman ako magaling magbasa at the same time umintindi. Yun ang mahirap sa bata eh. Mahirap sa, kahit nga sa adult, mahirap ngayon yung magbasa ka tapos intindi mo at the same time. Mahirap yon. Pero mas maganda kapag ikaw ay nagbabasa, may picture ka, nagbibigay yon ng more explanation and nare-retain kasi yung image nare-retain sa isip mo. So that's how it helps us, members of the church, lalo na yung primary. Kaya primary, kapag tinanong mo kung kilala niya si Jesus Christ, sino po yung may balbas, yung mahabang buhok? O, Joseph Smith or si Moroni? Si Joseph Smith kasi, ang image niya, pag naka-necktie siya, nakataas yung collar, gano'n. So yun ang natatandaan ko kay Joseph Smith nun kasi yun ang kanilang fashion nun during his time. Expression of faith. Using art to depict sacred subjects is a way to express our faith and reverence for God and His prophet. It is an acknowledgement of their importance in our lives and a desire to honor them. That is the reason kung bakit si Mormon ay naipangalan sa kanya ang Book of Mormon. Ngayon, si Mormon, sa Book of Mormon, meron siyang picture, kausap niya yung anak niyang si Moroni na may tinuturo siya. Yun yung Battle of the Hill Cumorah, yung the annihilation of the Nephites. Nalulungkot si Mormon dahil yung destruction ng tao niya ay nakikita niya. It depicts the sacred mission to express our faith in the Lord, to express our gratitude sa mga prophets natin. Yun yung representation ng image na yon sa mga pictures, mga paintings, para mabigyan natin ng acknowledgement yung kanilang sakripisyo sa buhay. Yun yung pananaw namin bilang Latter-day Saints. Cultural connection. Art has always been an important part of human culture and a way to express beliefs and values. Art is used to create a cultural connection to the scriptures and the history of the church. Parte ito ng buhay ng tao eh. As Latter-day Saints, we express our faith sa Diyos. And seeing these images na meron tayo, the pioneers of the church, the prophets, our Lord Jesus Christ, hindi natin na-experience na makita yung panahon nila. It is an expression of faith to believe that it really happened. Through this art, parte ito ng kultura natin, pinahahalagahan natin ng sining. Pinoprotektahan natin yung art na yan. So these are the purposes of visual representation. Kaya kami merong images, meron kaming sculptures, meron kaming statues, is because of these important things that we are considering. So nalaman na natin ang purpose namin. Ngayon, sasagutin na natin na bakit daw parehas tayo na meron tayong ganong klaseng statwa. Alam na natin na dun pupunta yun eh. Meron daw tayong mga images at meron daw tayong statwa. Alam natin, doon pupunta yung concern na yun. Bakit nyo sila sinasamba? Hindi lang nila naiintindihan. Ngayon, this is very important to consider. Not worship. Una yan. Hindi po namin yan sinasamba. It is important to understand that we as Latter-day Saints do not worship images of Christ or even prophets and respected as representations. But worship is reserved for God, the Father, and the Son, Jesus Christ. When we say worship, brothers and sisters, we pray. When you worship, yung puso mo, ibinubuhos mo doon
in a form of prayer, and hindi tayo nagdadasal sa mga images na ito. Hindi natin binubuhos yung ating emosyon sa mga bagay na ito, sa mga images. Hindi natin iniiyakan yung mga bagay na yan. Hindi natin niyayakap yung mga images na yan para ating kausapin at ating sambahin. Bagkus, brothers and sisters, these images just help us remember and acknowledge the goodness. Yung pagsasamba ay naka-reserve para sa Diyos. Focus on the Savior. While images of other prophets are used, the primary focus is always on Jesus Christ as the central figure of our faith. Avoid idolatry. Great care is taken to ensure that the use of images does not lead to idolatry or detract from the true worship of God. Yung mga bagay tulad ng imahe at mga estatwa, pag ito po ay sinamba natin, ito po ay ating hinalikan, iniisip na mayroong kapangyarihan, mayroon itong bagay na magagawa sa atin pag ito ay ating nahawakan. Ito po yung mga bagay na halimbawa ng pagsasamba sa mga imahe. Yung iniisip natin na mahawakan ko lang yung imahe na ito, mahawakan ko at mahalikan ko lang, ako ay gagaling. Isa yun sa mga bagay na sinasamba natin yung bagay na yan. Atin pong ibuhos ang ating buong pagkatao, ang ating emosyon sa dasal. Ito po ang tunay na connection natin sa Diyos. Atin pong sambahin siya. Paano? Sa ating panalangin. Pumunta tayo sa simbahan. Magsimba tayo. Isipin natin yung kanyang mga kagustuhan para sa atin. Isipin natin yung mga kautusan na gusto niyang ipagawa sa atin. Tulad ng mahahanap natin sa Biblia. Sa John chapter 3 verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ikaw ang pinaka magiging malinis na tao kapag ikaw ay nabinyagan. Dahil ang pagbibinyag ay para sa kapatawaran ng kasalanan. Pero kailangan po itong iselyo ng kaloob ng Espiritu Santo dahil ito ang representation ng pagbibinyag sa Espiritu. So in summary, Sister Mary Grace, bilang membro tulad natin ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, pictures and sculptures of Jesus Christ and other prophets serve as visual aids to help us focus on remembering, learning from them, and be inspired by their teachings and examples. They are tools that can enhance our understanding and appreciation of the gospel. But they are not objects of worship. Dahil sa kautusan na to, brothers and sisters, hindi po tayo pwedeng sumamba sa kahit anumang ginawang imahe. Tulad ng yung mga kotse, yung mga damit, mga ari-arian. The focus remains on worshiping God and His Son, Jesus Christ. Maraming salamat po. Sana po nakatulong ako. At sa uulitin, ang mga concerns po ninyo, pilit po nating sasagutin.